Alright, kasama po natin ngayong umaga ang Chief ng Management Information Division ng LTO, si Sir June Bonsol. Kasama rin po niya ang System Administrator ng LTO na si Francis Cesista at si Joven Perillo, ang ating Administrative Officer 1 ng LTO. Magandang umaga po sa inyong tatlo. Good morning. Morning po. Good morning po, Miss Nina. Ayun, ayan na po sila. Okay. Ayun, good morning po. Naku, ang dami kong questions. Pero ano bang uunahin natin, partner Migs? Oo, siguro si Sir June ang Chief Management Information Division po ng LTO. Ang ating pong usapin, sir, syempre mga violation. So overview, sir, paano po ba natin ito ma-check kung tayo po ay motorista? Ang lahat po ng motorista natin ngayon ay naka-enroll na po sa ating LTMS portal. So kung may account na po sila dyan, kung may violation po siya, pag nag-login po siya sa LTMS portal natin, automatic pong magsasabi ang sistema na isettle niya ho yung kanyang violation Yun. online. Apo. Okay. Sige, TMS paano? portal. Anong website nun, sir? Chine-check na eh. Oh, Portal, pwede ko bang opo. i-check? Ay, tingnan mo nga, Mix, kung meron Sige, kang check natin. violation Check dyan, natin. ha? Pero automatic Oo. po yan. Like ako, bilang isang driver, na meron akong lisensya. So, meron akong record dyan po sa LTMS portal kahit na hindi ako nag-register or what? Sir June? Kinawala po silang tatlo. Baka po may sige po. Ayan po, Sir June. Pag driver's license holder, Go ahead, sir. kung driver's license holder po kayo, dapat po meron ko kayong account po sa LTMS portal. Automatic po yon. Yes po. Ngayon kasi Ate Nins, Opo. nandito tayo sa website, kumbaga may registration talaga. Hihingi ng iyong license number, expiry Ayun, date, serial kailangan mo number, conductor's license number. Meron pang ganon. Opo, ayan. So ilalagay mo lang mga yon, tapos lalabas na yung iyong kumbaga yung portal, yung Oo. iyong anong tawag diyan, LTMS record, ganyan. Tama po. May delay lang po Yes po. kasi tayo no, kasi Linawin ko na po, Miss Oo. Nina, ano po. Yung atin pong, Go ahead, okay sir. po. Ang official portal website is portal.lto.gov.ph. Okay, portal.lto.gov.ph. Ayan ha. Tandaan po natin or .ph, baka opo. pwede pong i-google na lang no, LTMS portal. Lalabas naman yan ano. Opo. Yes, nandito tayo ngayon sa Ayan, si personally Migs habang nandito ako sa nagre-register. yan, dito ako sa website nila. So tanungin naman natin ang ating system administrator na si Sir Francis. So from kumbaga IT perspective po, no, paano po natin siguro na talagang accurate ito, kumbaga past the flying colors pagdating po sa testing, and at the same time paano din po pinadali yung experience para sa ating motorista? Bali po, pag nag-register po tayo dyan sa public portal natin, and nilagay po natin yung license po natin, automatic na po yun na mag-fill out yung mga details, so hindi na po tayo magkakamali, basta tama po yung nilagay po natin na license number. So, in terms naman po sa paggamit po ng system natin is, sa pagre-renew po ng lisensya is flawless naman po siya ngayon. At ginagamit na rin po yung mga online transactions natin sa renewal ng license po. Okay, anong yung mga requirements? Kunyari, magbe-birthday ka na mag-expire yung lisensya mo, no? At naabot sa expiration. So, pwede ka nang mag-renew online, sir? Yes po, Miss Nina. Pwede na po tayong mag-renew 60 days po before ng expiration po ng license po natin. And ang requirements lang po natin is yung CDE examination, which is makita po sa public portal natin. Yung ano po siya, graduation na icon, nandun po yun. Mag-exam lang po ng 25 questions and 50% po yung passing rate. Wow! And yung second po na kailangan po natin na requirement is yung medical examination po. Okay, yung medical, papaano po yun? Na-try ko na kasi dati nung nag-apply ako nung 2023. Yes. Papaano yung medical part? Sa ngayon po yung medical po natin is kailangan po
natin pumunta sa mismong medical clinic, yung accredited po ni LTO. So marami naman po yan, hindi lang sa LTO Marami. yan. Yes po. Like example, may sikat ba na accredited medical clinic na pwedeng punta like sa mall, yung madaling access? Sa mga mall po, may iilan pong mall na DLRO po ang tawag po natin, na meron pong LTO doon sa loob. And kadalasan po nun is katabi niya po mismo yung medical clinic. Ayun. And meron din po sa iba, meron po sa labas ng mall, meron din pong na iba't ibang medical clinic na accredited po ng LTO. Pwede po Okay. yun gamitin. Okay. Ayun. Siguro kay Sir Joven naman po, no. Sir Joven, ito pong yung ease kasi syempre pag sinabi mong renewal, yan naman ang mga karaniwan na talagang concerns ng mga motorista. Paano po ito siguro talagang giginhawa itong experience na to online para at least malaking ginhawa po sa mga motorista natin? Magandang umaga po, Sir Mix, Miss Tina. Actually, napakalaking ginhawa po ito para sa mga motorista natin. Kasi online na po natin makikita yung record po natin through LTMS. And mas maginhawa at mas mabilis dahil hindi na kailangan bumila sa mga LTO offices. Pangalawa, makakatipid sa oras. At saka pangatlo is available po ito 24/7. Ayun, so walang mga weekend, 'di ba? May mga Hindi, tsaka, delay pag minsan. ikaw magpapa-renew Oo. pa po, no, at least po kaya Sir June, yung mga iba naglilib pa sa trabaho para mag-renew ng lisensya. Sabihin natin, usually expiry kasi birthday mo eh. Kung birthday mo, weekday, paano mo gagawin yun? Di dapat makapag-renew ka rin, makapag-drive ka nang hindi expired ang iyong lisensya, Sir June. Sir? May delay kasi naka-online. Ang LTMS portal ba yan? Oo. Sana yung totoong LTMS portal walang delay. No? Oo. But, Sir June, are you there? Yes. Sir? Yes, sir. Opo. Sir Mix, opo. Okay. Paano raw po kung ano yung question mo, nagka-violation? Oo, hindi. Yung tungkol dun sa kapag yung experience din ng... Actually, ang gusto ko talaga i-focus yung online eh. Yung online na renewal. Kasi mag-leave pa eh. 'Di ba kapag, kuwari, expired na yung lisensya mo, mag-leave ka pa. Para pero makapag-renew. ngayon daw, Ngayon kasi 24/7 online, eh. 24/7. Oo. So again, sir, 60 days, tama ba? 60 days ang pwede ka mag-renew 60 days before? Opo. 60 days prior sa expiration mo, pwede ka na pwede Oo. ka na mag-renew ng lisensya mo. And this is renewal, no? May mga Opo. medical, kailangan ng mga medical, may sasubmit ka. And Medical yun, certificate po, opo. certificate. And yun, kailangan mong gawin yun. Di ba? Oo. Opo. Oo. So, hindi lang, when you say online, hindi lahat online eh. Kasi when you have to submit, for example, yung medical certificate, you have to show up in the medical clinic. And di ba? Pero ang malaking bagay doon, Ate Nins, is yung the actual act of renewing. Oo. Kasi syempre, mag-half day ang ibang mga motorista natin, mag-leave sa trabaho para asikasuhin si LTO. Pero ngayon, kung pwede mo na siyang gawing online, malaking ginhawa yun. Oo naman. Oo. Upload na lang Upload. sir? Oo. Yes, sir. Opo. Opo. Okay. Alright. Paano po yung mga katulad ko? Ito po. Teka, napakagandang wag mo lisensya. may details yan, Maano may pa yan? details. Lagyan natin ng ASMR. Oo. ASMR. Ayan, ganun lang. Ganun lang. Ayan, Huwag mo sir. pakita yung details. Ay, Ate wag. Nins, wag. Oo, wag. Ganyan lang. Security reasons, Security whatever, reasons, but- ayan. Nakapapel. Hindi, Ayan. actually, hindi nakita kasi parang... Alam mo naman ng mga ano ngayon. Oo, oo. Oh my gosh, para nakita sure. ba? Hindi naman. Hindi nakita. Parang yung lighting. Light. Nag-reflect siya. Nag-reflect, oo. So sir, paano po yung mga may papel pa rin na lisensya hanggang ngayon? Paano pong gagawin ko? Meron na po ba yung mga plastic or yung regular license cards? Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na district office or extension office po ng mga licensing office. Pwede na po yung pa-generate po ng plastic card. May mga available naman pong inventory. Ayan, so Para hindi sa po mga plastic tayo, card, opo. oo, so it's available. Kasi dati alam ko nagkaubusan. So Opo. let's say for example, itong lisensya ko, kinuha ko sa malayong lugar. Sabihin natin outside of Metro Manila. Can I still get it here in, let's say in Quezon City? Kahit hindi ko sa Quezon City ito kinuha.
Yan po ang kagandahan ng ating centralized system ng driver's license po. Ang pagpunta po nyo sa district office o sa extension office, ipipresent lang po niya yung inyong pong papel na lisensya. Sila na po ang bahala para mag-generate ng plastic card. Hindi na po niya po problemahin na kailangan pang mag-coordinate o tumawag doon sa kung saan kayo nagpa-renew. Kahit saan hong district office po pwede ho nyo Kahit sa Mindanao, kunyari, sa Visayas, tapos nandito ako sa Luzon, makukuha ko po. Opo. Sir June, Opo. ito po may tanong po dito ang ating YouTube subscriber na si Markel. Dati po, pag nagka-violation, need daw po isettle physically si LGU kung saan nangyari. Ngayon po, pwede na po ba siya isettle online? Ang mga LGU violations should be settled po sa LGU po. Hindi po pa ni LTO. Sa amin po kasi is sinasubmit lang po sa amin ni LGU yung mga apprehensions nila for the purpose of demerit points po para sa kanilang lisensya. Pero pag sa settlement po ng mga yung bayad ng mga fines and penalties po, si LGU po ang nag-handle po. So to clear, sir, sabihin po natin yung mga traffic enforcer natin, usually LGU talaga sila, di ba? Pero meron din po mga syudad na deputized by LTO? Meron din po, meron po. Meron po. Katulad ng ano po, sir? At least sa Metro Manila lang po. Sa Quezon City po, Quezon City. LTO po yan. Pero more or may less, mga deputized po. May May mga mga deputized deputized. officer po. but generally, LGU po ang, kumbaga, pag traffic enforcer, Pasig, Mandaluyong, LGU po yan. Mhm. Yes. Apo. Oo, so okay. And may question rin po dito about yung mga online na driver's license. Pwede ho ba na yun na lang daw ang ipakita? Let's say ikaw ay nagkaroon ng traffic violation at hindi mo dala yung iyong lisensya. Pwede po ba yung ano tawag nga dito? Soft copy? Hindi, Picture? oo. Picture lang na nasa cellphone. Opo, pwede po ba yun? Digital copy. Yung meron na po tayo sa LTMS portal na e-license po natin. So ang requirement lang po ng ating mga apprehending officer is mabuksan mo yung LTMS portal mo sa harap nila and then ipakita yung e-license. Ino-honor na po nila ngayon yan. So yung kung nga lang po is you have to open it in front of them. So hindi Opo. pwede yung picture lang. Kailangang Hindi i-open mo po. sa kanila. Opo, And you hindi have po. to put, dapat memorize mo yung license number mo. 'Di ba? Opo, yung Kasi lagi po i-input mo yung credentials lahat yan nyo. So, Kapag yung lagi gan- sa portal. Pero kasi generally, sir, dapat makapag-drive ka ng may lisensya eh. So, at least yung, kumbaga, hindi man compromise, pero kapag mangyari nga yung event na yun, kailangan ma-open mo yung LTMS portal sa harap ng enforcer. Kung Apo, hindi, apo. violation talaga. Driving without license, sir. Opo. Okay. Oh, and paano mga ba uli yung mga penalties dyan? Ano ba yung mga common na violations na nakikita po natin, sir? Pwede pong ipasa ko po kayo sa aming specialist po pagdating sa ating law enforcement and traffic adjudication system, si Mr. Yes, Juben sure. Perillo. Okay, Okay, sige, sir. Sir Juven. Sige, Sir Juven. Opo. Hello po, Miss Nina and Sir Mix. Usually po ang kadalasang traffic apprehension po is pwede natin settle online is yung mga simple admitted like disregarding traffic sign, yung beating the red light, overspeeding, pwede na po natin siya i-settle online. Yes, yun po usually na-apprehend po sa kalsada. Mga magkano po yung dyan, bayad na penalty and pag hindi mo yan sinettle, ano po ang magiging epekto nito? Yung pinakamababa po na fines ni LTO under Joint Administrative Order is 1,000 pesos. And if hindi mo po siya masettle within 15 working days, meron po tayong penalty na license suspensions po. You have to settle it within 15 days Pero or updated else. na yan. 15 calendar days. Tama po ba, sir? Hindi kasama yung 15 weekend. working days po, sir. Working days. Ayun. Oo. Kasi weird nga naman, ba't sinama yung weekend? Nagkaroon kasi ng... Oo. Alam ko yun, yung sa vlogger. Oo, yes. Oo, pero So, at least may magandang epekto siya. 15 Nasama calendar yung days. Calendar days. Para clear. Clear. Oo. Yes. oo. Okay. Kung may mga questions rin po dito about online na, yung no contact apprehension. Makikita po namin dun sa LTMS portal, sir. Yes po, ma'am. Bali,
yung EDCA po is implementing body po is si MMDA. MMDA po is connected po sa amin directly sa LTMS. If may mga apprehension po sila through NCAP, naka-alarm po sa system po namin sa LTMS. And yung settlement pa rin po is through MMDA. Okay. And okay, wala nang oras. Last question from Bel Roque. Regarding pag-renew raw ng license plate, replacing the old plates, we were informed license plate is ready and nag-GCash na raw sila for delivery. That was in July last year at hindi pa raw nila nare-receive until now. Papaano po ito, sir? Pwede na po natin siyang i-pick up sa central office pa lang po siya ngayon. Pwede po siyang i-pick up sa central office. Which is Punta lang in- po sa central office para makuha po yung plate kapag available na po. Available na po yan kasi July pa to last year. Yes po. Pwede na po punta sa central office. Central Office, Which is East in Ave, sir? East Avenue po. Yes po, opo. Oo. Okay. And paano yan? You just go, pimila, saan doon? Meron po tayong assistance po doon sa pagpasok po sa LTO po mismo. Mabilis naman. Anong kailangan Yes po, opo. ipakita? Ano po? Ano Ano po yung yung mga kailangan requirements? Pwede pumunta ka lang doon or dapat 'di ba meron kang ipapakita? Na reference. Ipakita lang po yung message po na okay na po yung plate niya po. Then, pwede na po yun i-claim. O ayan Ayun. po ha, Miss Miss Bel Bel. Roque. Pwede nyo na rin pong i-claim sa central office. Okay, naku, maraming salamat po. Very helpful information. Mamaya, right after this, I will check my LTMS and I will get soon my plastic. My card, Yes, my oo, license. sa central Oo, lang. Oo. Uy, maraming salamat Thank you po. Sir June Bonsol, ang Chief ng Management Information Division ng LTO, Sir Francis Cesista, and Juven Perillo. Maraming salamat po. Nabuhay po kayo. Maraming salamat.